Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Grabe yung sakit na naramdaman ni nanay. Eto na, ang paborito ng lahat. Laila de Lima. Laila de Lima, umayos ka ha. Baka bigla kang mawala sa monitor. Ayusin mo lang, Laila. Eto, sabi niya rito, English ata, ABC. Ano to? ANC Digital English to. Wala bang translator dyan? Ay, sino pwede yung translator dyan? English to eh. De Lima, we are in favor of current stance of, stance pala. Of Marcos admin in Zoom issue, including WPS-INC. Okay. Sino translator dyan? More on English kasi ito. Ba't ito ba yung nahanap ko? Okay, wala lang. Na-miss ko lang si De Lima. Na-miss ko lang. Ano yung sabi niya na? Junel! 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 Kumain ka na ba? Tandang-tanda ko pa yung viral na yun no? Junel! Buksan mo na yan. Isusubo ko na hakdog mo. Junel! Buksan mo na yung saba. At isusubo ko na. Di ba? Bagay, saba. Junel! Patigas na ba yung saba mo? Gugutom na ako. Subo ko na yan. Ay, kadiri. Hoy, bastos ka. Junel, saan na ang saba mo? Junel, saan na yung saba ko? Sakit ng ko rin. Pag sosobrang ka sa tawa, no? Palalim lalo yung dimple ko. Hindi, sakit dito pag nasosobrang ka sa tawa. Paliin na nga natin to. I-translate nyo ha. Buisit ka, Jay. I-translate nyo ha. Translate nyo. Sarabilino, translate mo ha. Okay, game. English to eh. Mahirap tayo dito eh. Wala eh. Napindot ko siya eh. Atay ang bully mo. Ito naman Bakit nag-viral yun Junel, ilabas mo na ang hakdog mo at kakainin ko na yan. Di ba? Laging memes pa nga yun. Memes. Memes tuloy. Memes pala. Junel, patigas na ba ang saba mo? May I ask you about the opposition, Senator? Sure. What do you say, or what do you answer to the question? English. Where is the opposition now? Has the opposition been blunted precisely because of your release? That it happened during... Konting katahimikan, kailangan ko mag-focus English eh. Konting katahimikan Okay. This administration, and that sort of blunted the opposition in a way, it's a way of giving thanks to the freedom that you now enjoy, albeit temporary. Not really. Because you see, I was made an example before of anyone who would dare cross the then incumbent Duterte.
So I was made an example. So everybody gets really so scared, and they would not have the courage to really frontally attack him those days. Now, yes, I cannot deny the fact that the break of the alliance between the Marcoses and the Dutertes have contributed to Masakit to ulo ko. the fact that I'm now released, albeit only on jail. Because you see, the judges now would feel that there would not be pressure anymore on them, unlike the pressure exerted before by the former administration, especially Mr. Duterte, because he already convicted me in media. In so far as is concerned, I was guilty of the charges. Bunga na nga, ayop ka, di kita maintindihan. Tapos na yan, tama na yan. Ayop ka. Di kita maintindihan eh. Hindi ko maintindihan eh. Disipahin na lang natin. Ito. OMG, Trillanes pinagtanggol si Pangulong Bongbong Marcos laban sa paninira ni Duterte binunyag. Okay, pag ito yung idol ni Mike Abe. Ano may mapagtitripan na naman tayo. Si Trililing. Wala eh, di ba? Hawak nila yung Malacanang, hawak nila yung DFA records. Wala. It's all a lie. Ganun si Mr. Duterte. O, ngayon, di ba? Even itong kay President Marcos, sasabihin niya, ano daw, may video daw na nag-snort. Tapos, siya pala yung... Alam niyo, etong si Trillanes, kaya kinakaayawan po ito ng sambayan ng Pilipino. Kasi okay naman na batikusin mo ang Duterte, wala namang problema. Pero yung tipong kahit walang ginagawang masama, tas batikos ka pa rin ng batikos. Tapos yung pinakamalala pa nito, napanood nyo ba yung video ko? Na hiniling niya na mawawala na si Tatay Digong. Sa tingin nyo, sa inyo, magandang halimbawa po ba yun na kung sakali man na tumakbo to ng senator? Black Mamba, shoutout. Kung halimbawa tumakbo po ng senator, magandang halimbawa po ba ito? Na tularan ng mga kabataan, tularan ng mga ibang tao na hilingin mo na madedo na si Tatay Digong? Andiyan yun sa video ko. Naka-thumbnail pa dyan. Hinihiling niya na hindi na daw aabot sa 2028 itong si Tatay Digong. Kaya hindi talaga to na nagugustuhan ng mga tao kasi sa mga ganong hirit niya. Hindi na napag-uusapan yung, kasi kung talagang concern siya, kasi nga sabi niya makabayan daw siya, mahal niya ang ating bansa, mahal niya ang Pilipinas, pero asawa ni pera na iniinom nila. Pera capsule. Pero kung isipin nyo, yung mga banat niya sa mga Duterte, iba na eh. Hindi na para sa, wala na sa issue. Biruin mo, sasabihin mo na, alam ko naman na si Duterte ay hindi na aabot yan ng 2028. Alam naman natin na panay bar niyan. Panay bar, panay kain daw ng kung ano-ano. No? Ayun yung sinasabi niya dun sa live niya, sa interview niya. Sabi ko, bakit nakasama yun? Panay bar. Hindi, tas inambing niya pa si Enrile, Mama Irene Hina, shoutout po. Inano niya pa si Enrile. Sabi niya, hindi ang katulad ni Enrile. Si Enrile may disiplina sa katawan. Si Digong, panay bar niyan. Kaedad mo si Tatay Digong? Naging tropa ka niya para alam mo yon. Ang galing mo naman. Ang galing mo naman, Trililing. Diba?
Okay naman na sana batikusin nyo ang Duterte pero sa tama lang. Oo, ay kaso puta na pati yung mamatay na, hindi na aabot ng 2028. Parang kagaguhan naman nata na yun. Yung bangag kasi siya yung gumagamit ng yung fentanyl. Usapang bangag pala. Pinakamalakas na droga sa buong mundo. By his own admission. Bobo. Tarantado din yung gumawa ng video. Ay, hindi mo man lang ginandahan yung background. Parang parang suspect yung datingan ni Trililing dito. Ayop din nung makapagsalita to si Trililing, mas mukha ka pang bangag kay Tatay Digong May tsura mo mas mukha ka pang bangag kay Tatay Digong tingnan mo yung mata mo Kung ako malaki aibag ko, mas dihamak sa'yo. Ito na sa itsura Kala mo sinang-unang tao no? Kaya kita mo yung niya minsan na-relieve tayo, pero alam nyo, nakita nyo yung pattern, di ba? Siya yung drug lord, pero ako sana si... Oy, Ma'am Christine May Pateros. Pastores pala. Sorry. Maraming salamat po, Ma'am. Thank you. Pa-shoutout po sa mga fake news vlogger. Sino fake news vlogger? Sila si Bagdu, si T-shirt scam. Sino pa? Ay, shoutout daw sa mga fake news vlogger. Si Maring sino ba yun? Si Maring Janet. Sa mga fake vloggers. Oy, sumisikat na kayo. Tingnan, nagkakaroon na interest sa inyo yung mga viewers ko, mga viewers namin, diba? Tagisin nyo para na ako si Pastor Apollo Kibuloy Binubuhay ko yung mga namamatay ng mga channel. Senator Dilima, drug big daw. Siya yung may ill-gotten wealth, siya yung may bank accounts na tago, pero ako daw yung mayroong bank accounts. So, yung about dyan sa may bank account na yan, matanong ko lang po, napatunayan ba ni Trillanes yan? Diba? Kasi ito ang hirap kay Trillanes, puro siya akusasyon. Wala naman siya nilalabas na ebidensya. Diba? Matagal naririnig ko na rin yung about sa tagong bank account na yan Napatunayan niya ba yan? Diba hindi niya naman napatunayan yan? Hey, Ma'am Rubisa, ito, shoutout. Hindi kaya na-overdose din to sa pera capsule? Hindi kaya kung si Mike Abe at si Katunying ang tinitake na gamot na pera capsule sa isang araw ay 3 times a day, eto baka 3 times a day. Baka 10 times a day ang paggamit nito ng pera capsule, no? Late ako, okay lang po. I-extend ko pa to ng 3 hours, ma'am, para sa'yo. Wow! Sip! Oy, Sir Jake! Shoutout, Sir Jake! Hindi kaya overdose na to sa pera capsule? Bagay, halata naman sa mukha. Parang laging bangag din, no? Umitsura, Tama na, Trillanes. Sir Trillanes. Alam nyo? Patagal ng patagal yung panahon. Lalo nyo sinisira yung pangalan nyo rito sa Pilipinas. Di sa totoo lang, ha? Then kami na mismo naaawa ho sa inyo. Para ka na si Risha tsaka si Franz. Si Franz Lipad. Tsaka si Anli Virus. Wala na kayong wala na. Utusin, wala namang bilang yung pinagsasabi nyo. Nasaan na yung sinasabi mong tagong bank account ng mga Duterte? Hanggang ngayon, di mo naman napatunayan yun. Pero kapag makapagsalita ka sa mga interview mo, wagas. Nasaan na yun?
Ako, puro hibag din ako dahil sakit ko na to eh. Na madaling araw, umaga na ako natutulog. Gising sa umaga, tulog sa gabi. Gising sa gabi, tulog sa umaga. Patigakapis ako eh. Aswang ako, aswang, wak-wak. Tik-tik. Maria Labo. Hanggang ngayon, no, sa lahat ng sa lahat ng pangbabatikos dito sa mga Duterte, wala naman napatunayan. No? Tapos ngayon, ang lakas ng niya, apog niya na makapagsalita ng ganyan kay Tatay Digong. Pero wala naman siya napapatunayan sa sarili niya. Amanda Boras pala. Ang mega live shoutout. Umaamin na yan. Itong kay Senator De Lima, na-quit na siya, na-dismiss yung mga kaso. Kumaga, maliwanag. Tapos, ito ngayon, ako sinabihan na may back channel, na piniyenta ko raw. Ganito, no? Pero itong tanong, sino yung nakulong? Kung totoo man yung pinagsasabi nyo kay Tatay Duterte, sino nakulong? Saka ba't kami maniniwala sa inyo? Nakulong, napatunayan nyo ba yan? Kayo nga, sa inyo nga, napatunayan sa inyo eh. Ha? Yung mga akusasyon nga sa inyo, yun talaga, napatunayan, nakulong ka nga eh. Nakulong si Laila De Lima. Oh. Thank you, late din ako. Anong FB personal? Ako po, Charlie J. Guevara ang aking Facebook account. Tanginang yan, ba't napindot ko yun? Meron pala akong ganun? Di ko alam yun ah. Nasaan yun? Saan ko napindot yun? Saan ko napindot yun? Wala naman. Ano? Minumulto ba ako dito? Ano ba napindot yun dito sa kabila? Wala naman. Oho. Hello? Ano? Anong nangyari dito, hoy? Minumulto na ata ako. Ano napindot yun? Pindot. Ito. Yung pala. So take it on my way and listen to me. Ayun pala yun. Okay. Kinabahan ako. Sabi ko, saan ko napindot yun? Ngayon ko lang narinig yun ah. Ebidensya nila dahil nag-back channel ako. In-explain ko yung pag-back channel, hindi po yan illegal. Yan po ay isang foreign policy tool na ginagamit para to resolve yung mga tensions. Ngayon, sinabi na hindi ko daw nasagot si Enrile, therefore binenta ko na. Parang ang laki naman ng nilunod nyo, hindi nyo nga alam eh. Hindi ko pwede ilabas yun kasi ang back channel negotiations, ano po yan? Confidential yan, classified yan, foreign affairs. O yun naman pala eh, ba't nyo kina-question yung confidential pan ni BP Sara dati? Bakit nyo na-question yung confidential pan ni BP Sara? Kung yung back channel eh, confidential din naman din pala. Ay sus! Ay sus, Ginoo, Trililing. Dugay ka na sa Maynila, di ka pa rin marunong magtagalog. Di ba may sinabi din to about sa confidential fund? Yun naman pala eh. Ay yung sa'yo, hindi mo rin pala pwedeng sabihin kasi confidential. Ano ba ibig sabihin ng confidential fund? Sige nga, explain mo nga. Bubo talaga. Mike Abe, Katunying, ikaw, tumakbo kayo ng party list. Tumakbo kayo ng party list. Sama nyo si Makagago.
Nga, ano nyo, tumakbo ko yung party list. Pera capsule para sa mamamayan ng Pilipino. Ang liwanag ng sinabi niya, pakinggan nyo. Pinenta ko na. Parang ang laki naman ng milyon nyo. Hindi nyo nga alam eh. Hindi ko pwede ilabas yun kasi ang back channel negotiations, ano po yan? Confidential yan, classified yan. Yun naman pala eh. Bakit yung kay BP Sara na confidential fund, sinisilip nyo? Kung yan lang din pala ang rason mo dyan sa about niya sa back channel association, ano ba? Bakit ganon? Tumakbo na kaya ako ng senador, no? O kaya presidente? Jay Guevara, number 69 sa balota. Tana kasi itong mga to eh. Parang kulang ata to ng paliwanag eh. Yun naman pala eh. Bawal, confidential pala eh. Bakit yung kay BP Sara na confidential pa sinisilip nyo? Asan yung sagot nyo doon? Ba't nyo sinisilip yun? Kung yung sinasabi nga sa'yo, yung back channel na yan na sinasabi ni Tatay Digong noon pa, hindi mo rin ma-explain dahil confidential nga. Speaking of ano ba to? Hindi illegal. Bakit illegal ba ang confidential fund? Kasi sabi mo, hindi illegal yung back channel na sinasabi mo na yan. So, ibig sabihin, yung sa confidential fund ba, illegal ba yon? Di ba? Hindi. Kasi gobyerno ang nagbibigay sa nun. Di ba? Tama ako? Tanungin ko kayo. Di ba tama? Hindi naman yun Hindi naman tawag dito, hindi naman illegal yun. Galing gobyerno yun. Confidential fund. Binigay ng Pangulo. O yung sa'yo, sino nagbigay niyan? Yung back channel mo na yan na sinasabi mong confidential. Kaya baka kaya confidential kasi yung back channel na yan is para sa mga Duterte. Ay, sorry. Sorry. Okay, gets ko na. Okay, gets. Alam na this. Kaya naman pala confidential eh. Para pala sa Duterte. Ang galing. There's tsaka national security implication, hindi pwede. Ngayon, tignan nyo na lang yung resulta. Di ba? Nawala yung mga barko doon sa Scarborough, may discussion. Tapos, nag-file tayo ng arbitration case si President Aquino nung hindi umalis yung tatlo. So, yun na lang tignan yung resulta. Okay, na yan na hindi. Ngayon siya, pala ngayon ang lumabas na merong secret deal na China mismo ang nag-atin. Di ba? Di ba? Nawala yung mga barko doon sa Scarborough. Ulitin natin Tapos, nag-file tayo ng arbitration case si President Aquino nung hindi umalis yung tatlo. So, yun na lang tignan yung resulta. Okay, na yan na hindi. Ngayon siya, pala ngayon ang lumabas na merong secret deal na China mismo ang nag-atin. Di ba? Kasi kung ako yung... Ano daw? Ngayon siya, pala ngayon ang lumabas na merong secret deal na China mismo ang nag-atin. Ngayon siya na meron sa kanyang lumabas na secret deal na mismong China ang naghatid. Pinagsasabi mo, Trililing. Anong hinatid ng China na secret deal na yan? Overdose ka na rin sa pera capsule, Trililing. Speaking of secret deal, may napansin ba kayo? Hindi, sige, bago ako magsalita, i-komento nyo to May napansin kayo sa salitang secret deal? Hindi, sige, mag-comment kayo. Baka malay nyo, isa lang tayo nang iniisip.
Irrelevant, no? Pwede. Ano pa? Baka parehas tayo eh. Secret, alam niya. Buisit? Hindi, ito, sige. Wala kayo napansin? Secret deal? Asong ulol yan, kahol ng kahol. Di ba ang tinapik ni Tonying about secret deal? Tinapik ni Mike Abe about secret deal? Tinatapik ni Trillanes secret deal? So anong motibo? Ano to, pasa content? Ba't parang nakapokus lahat kayo sa secret deal? Aba. Nangangati na naman to. Aba. Naku po, secret deal na naman. Hindi nyo napansin na parang nakapokus sila dyan sa about sa secret deal na yan? Baka script deal. Tama si Ma'am Ruby Saito. Tayo na niyan, pasa-pasa kayo? So ang gawain nila, alam nyo, unti-unti ko na nakukuha yung technique nitong mga to. Bibirahin ni ganito yung about sa secret deal. Tapos susundan ni ganito yung about sa secret deal. Tapos susundutan nitong bangag na to about na naman sa secret deal. Kaya pala yung mga nasa downline ng mga head na mga vlogger na to, puro mga secret deal din yung mga content. Okay. Gets ko na. So ngayon nakapokus sila about sa secret deal na hinatid daw di umano ng China. So asan ng katibayan diyan at ebidensya? Puro dadalang kayo. Buti pa yung sinasabi ni Tatay Digong na back channel mo, may katibayan yun na pinakita sila. O baka sabihin mo, bakit yung confidential fund? Nasaan na ba? Ay, naku po. Hirap niyan sa inyo, no? Ano kayo, naka-pattern ba kayo? By schedule? Ngayong linggo, ang schedule natin. Oy, Ma'am Pelis Nel, salamat po. Ngayon linggo ang schedule natin. Ano daw, Idol J? May kumpas kasi sila. Kaya nga ito, 1 week. Ang topic nyo lahat ay about secret deal with the China of the Duterte. Okay. Next week naman, DepEd tayo DepEd. About billion monies of billion salary na nasayang. Okay, ito babanatan nyo to sa susunod na linggo. Tapos next week, iba na naman topic. Ipaabot nyo to sa lahat ng mga nasa downline ng mga vlogger nyo, ha? Ito ang topic. Ang inang yan, no? Kasi kung ako yung merong kung China, teka, meron na kaming binenta na yan ni Trillanes tsaka ni Pinoy. Kami na yan. Ba't lang ganun sinasabi? Kaibigan nila 6 years yung China nung panahon ni Duterte na pwedeng sabihin nila, ano bang secret? Wala diba? Hawak nila yung Malacanang, hawak nila yung DFA records. Wala. It's all a lie. Ganun. Kung hawak nila, ba't hindi nakikita ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon? Ay sus. Mr. Duterte. Ngayon, di ba, even itong kay President Marcos, nasasabihin yan, may video daw na nag-snort. Tapos, siya pala yung bangag kasi siya yung gumagamit ng yung fentanyl na pinakamalakas na droga sa buong mundo. By his own admission. Kaya kita mo yung patunayan ba? Minsan, lutang na lutang,
O isa pa pala yan, sinasabi nila si Vice President Leni Robredo daw yung lutang. Ito si Duterte yung lutang. Makikita nyo, talagang bangag. Sira ulo. Ikaw ang lutang at bangag. Tigil-tigilan mo kami, Trillanes. Mahina lang talaga kokote mo, kaya hindi mo naintindihan lahat ng mga ginawa ng mga ni Tatay Digong. Hanggang ngayon kasi hindi nyo pa rin mapagtanto yung logic ni Tatay Digong, no? Kaya ang sinasabi nyo na lang, lutang at bangag. Bobo. Lang ula-utak. Kaya pala di ka nananalo eh. Oy, Mami Homie, shoutout. Bobo, no? Mami Miho, no? Mami Miho, i-chat mo nga pala sa akin yung about dun sa sinasabi mo nung nakaraan. Yung about dun sa pera na in-scam sa'yo. Chat kita mamaya, ha? Ay, hindi ko iba na kasi messenger ko eh, iba na Facebook ko. Yung ang messenger ko yung yung Charlie J Guevara na hindi na yung J Guevara, wala na yun. Na yun eh, na tawag dito na hack. Ay no, Ma'am Nora, shoutout po. May personal script ba ang pulburon? Malay natin. Pwedeng mangyari yun. Kasi, diba? Hindi ka duda-duda eh. Nora. Yan. Hindi kasi isipin nyo maigi. Si Katunying, about secret deal lang tinatapik. Si Mike Abe, ganun din. Si Trillanes, ganun din. Tapos papansinin nyo, halos lahat, si Maring Janet, ganun din. So, ano ibig sabihin yan? Kasi ito pansinin nyo sa Banateros, sa mga DDS vlogger, lahat yan, iba-iba ang content niyan. Lahat yan magkakaiba. Walang tugma-tugma na mga content dyan. O hindi man lang nagkaparehas. Siguro minsan nagkakaparehas pero sa mga bali-balita lang. Sa mga news, yun, nagkakaparehas minsan. Na iko-content ni Boss Dada, ni Coach Oli, ni Banat Bay. Nako-content ko din, no? Pero isipin nyo, may tapos yung uy Ma'am Nora, maraming salamat po. Wah, si GD oh. Shoutout GD. Tapos isipin nyo maigi halos pare-parehas lang din sila ng mga sinasabi. Pare-parehas lang. Ay, andito si GD oh, patay na patay din sa akin yan. Minsan lang sabi pakinan to si J. Guevara na to. Minsan naalaw pakita sa'yo eh. Pinadrip mo pa ako. Hindi, ito totoo Sa mga banatero sa DDS vlogger, ay wala kayong kadalasan. Kung magkaparehas man po ng mga content, yung mga opinion nila magkakaiba pa rin. Pero, sa mga tansu vlogger, ito nawawala na naman yung boses ko. Pero sa mga tansu vlogger, halos pare-parehas po lahat sila ng sinasabi. Pansinin nyo yung sinasabi ni Trillanes. Ganon din yung sinasabi ni Mike Abe. Nako po, napaghahalataan kayo. Kausapin nyo yung nag-ano sa inyo, tawag dito yung handler nyo. I-meeting kayo ha. Kasi parang sablay po ata yung inyong instruction, yung inyong instructor. Mukhang sablay po ata. Oo, huli na namin ng nyo. Baka bigla po kayong madulas dyan. Iba ayusin nyo po yung ng mga mga script nyo. Kasi halatado na eh. Oo, pare-parehas eh. Paghahalataan na po kayo. Anyway, ganun siya. That's how he misdirects yung mga niya. Kasi magaling siya mag-communicate sa tao eh. With conviction. Sabi niya, pinag-comment, ikaw ba yung pinag-uusapan na scammer? Di sana nakukulong ako. Sino ba makakita ng totoong scammer? Abangan nyo sa mga susunod na mga kabanata. Thank you very much. Pag sinabi niya ganito, marami nga naman naniniwala. Pero kagandahan nito, things are changing.
maraming namumulat, nakikita na nila na ito pala si Duterte talaga ang kontrabida sa buhay. Ewan ko sa'yo, Trillanes, baliw ka na ata. Wala na, no? Kung iba na yung tama ni Trillanes. Baka kung si Tatay Digong nagpe-fentanyl, baka ikaw, virus na ng cobra tinitira mo. No? Baka iba na yung tinitira mo, baka katol na yan, ha?